Libo-libong patay na isda ang naanod sa dalampasigan sa Northern Chile. Karamihan po mga dilis. Agad nagsagawa ng cleanup operation. Binalaan ng mga otoridad ang mga residente na huwag kunin at lutuin ang mga isda dahil delikado ito. Hypoxia o kakulangan ng oxygen ang tinitingnang sanhi ng fish kill. Pero patuloy ang investigasyon. Sa Somalia, mahigit 100 patay na dolphin ang napadpad sa dalampasigan. Ayon sa Environment Ministry, wala anumang sugat sa mga dolphin. Wala rin daw bakas sa epekto ito ng kemikal dahil wala mga isdang nangamatay. Kumuha na ng sample sa kanila para matukoy ang sanhi ng kanilang pagkamatay. Sa pagdaraos ng mock elections ngayong araw, pumunta ang COMELEC sa Jolo Sulu para obserbahan ang kahandaan ng probinsya. Ang ilang lumahok sa mock election nanibago raw sa bagong proseso. At yan ang tinutukan ni JP Soriano. Mula Villamor Air Base, bumiyahe ang mga opisyal ng Commission on Elections kasama ang PPCRV, AFP at PNP papuntang Jolo Sulu, isa sa 16 na lugar na pinagdausan ng mock elections ngayong araw. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nais niyang makita ang kahandaan ng probinsya sa eleksyon at maipakita na sa pangkalahatan, mas mapayapa na ang Sulu kumpara noong mga nakaraang eleksyon. Alas 7 ng umaga inumpisahan ang mock election sa isang public school sa Jolo. Ang taga-Jolo na si Murada, pagpili ng mga kandidato sa kanyang balota, lumapit sa isang guro na tumatayo bilang electoral board. Itinuro ng electoral board kay Murada kung saan ipapasok sa automated counting machine o ACM ang kanyang balota. Tumagal ng 14 na segundo ang pag-check ng makina, tulad ng kung ang balotang ipinasok ni Murada ay para talaga sa nasabing presinto, pati na ang iba't ibang security markings ng balota. Kasunod niyan, nagprint ng resibo ang ACM. Ipinakita sa botante ang resibo at ang image copy ng balota sa screen ng ACM para ma-double check kung pareho ang resulta. Sa kabuuan, wala pang 1 minuto natapos ang pagboto ni Murada. Basta alam mo yung bubutuhin mo. Yan. Madali. Oo, madali. Yung pagpasok kanina ng papel, kamusta po? Ayun, nabaguhan ako. Ilang bayan sa Sulu ang kabilang sa mga lugar na nasa ilalim ng yellow at orange areas of concern ng COMELEC. Kabilang sa mga nagmasid sa mock election si Attorney Vids Farjuli, ang election supervisor ng Sulu na noong 1 buwan ay nakaligtas sa ambush sa Zamboanga City kung saan nasawi ang kanyang kapatid. Ang Sulu naman, always peaceful naman kami pagdating sa election. Meron lang sa ngayon, meron lang kaming mga tinitingnan 3 munisipyo, at least 4 to 3 municipalities na may naglalaban-laban. Pero itong mga ito, under control pa rin namin. Sa nagdaang eleksyon, naging problema ang pagpalya ng mga PCOS machine na nagpahaba sa pila at nagpatagal sa proseso ng botohan. Kaya tinanong namin ang ilang guro na nagsilbing Board of Election Inspectors sa mga nakaraang eleksyon na PCOS pa ang gamit. Mas gusto ba nila ang mga kasalukuyang ACM? Mas gusto namin po ito. It is because it facilitate more when we try to compare this to the previous one. It na effortless ba? Parang ganun. Mas maganda yung ito kasi madali lang siya. Matapos ang mock election, sabi ni COMELEC Chairman Garcia, mabilis na naitransmit ang mga boto mula sa mga presinto. Inaasahan daw nilang mabilis na ang pila sa mga presinto sa Mayo 12, araw ng eleksyon. Ngayon po napansin nyo, kahit mainit tayo lahat doon sa loob ng presinto, siksikan tayo kanina, wala naman nangyari sa machine. Tuloy-tuloy ang performance ng machine dahil nga po yan ay pwedeng gumana kahit sa isang temperature na napakainit. Pero patitignan daw ng COMELEC sa Printing Committee at Project Management Office ang pagkalat ng tinta sa ilang balota matapos matuluan ng pawis ng ilang botante. Sa darating na eleksyon sa Mayo, first time boboto ang mga Pilipino gamit ang Automated Counting Machine o ACM na ayon sa COMELEC ay magpapabilis sa proseso ng pagboto. At kung matutupad ang pangakong ito, magkakaalaman na lang mismo sa mismong araw ng botohan. Mula rito sa Patikul, Sulu at para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.
Pinaplano na ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at U.S. Secretary of State Marco Rubio ang posibleng paghaharap ni na Pangulong Bongbong Marcos at U.S. President Donald Trump. Ayon sa DFA, nagkausap ang dalawang kalihim ukol sa ilang issue na may kaugnayan sa relasyon ng Pilipinas at Amerika. Pareho nilang kinilala ang kahalagahang mapagtibay ang koneksyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan. Napag-usapan daw nila ang state of defense at kooperasyon gaya ng pagsuporta ng Amerika sa modernisasyon ng depensa ng Pilipinas, pati na rin sa mga issue sa West Philippine Sea. Malaing kantadyang tanawin ang hatid ng isang bundok sa Ifugao. At kung magbabalik tanaw, dito po sinasabing nagkuta si Yamashita at ilang Hapones noong World War II. Akitin po natin yan. Kasama si Marizo Mali. Wanna go hiking? Summit up! Sa summit! Up, up, up! With the ulap! See that sea of clouds? Yan din ang nakita at naramdaman ng mountaineer na si Lester Jimeno. Sa Mount Napulawan, sa Hongduan, Ifugao, tiyak daw na parang nasa langit ka dahil sa mesmerizing na tanawin mula sa pahirapang hiking. Nag-camp kami sa summit. Going up sa summit, it took us around 7 to 8 hours. Pababa, mas mabilis. Umulan ang umakyat ang grupo ni na Lester kaya doble hirap daw sa trail. Pero nakabibighani ang dinaanan nilang mossy forest. Para ka raw nasa mundo ng Encantadia. I was amazed actually because yung mossy forest ng Napulawan, it's very enchanting. Maganda yung mossy forest niya. And ngayon nga lang, ganyan lang, mahirap pa rin kasi steep trails yung dadaanan mo. Balot din ang kasaysayan ng kakahuyan nito. Noong World War II, sinasabing dito nagkuta hanggang nadakip ng mga katutubong Ifugao ang Japanese general na si Tomoyuki Yamashita. Dahil maituturing na major hike ang Mount Napulawan, hindi raw ito para sa mga beginners. Dagdag pa ang banta ng linta o limatic at ang nakakangatog na lamig pagdating sa tuktok. Pero tiyak na mapapawi sa sinag ng araw na masisilayan sa bukang liwayway. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umari nakatutok, 24 oras. Huli kam sa Brazil kung paanong nakaiwas sa lubak ang isang nanay pero nahagip naman ng lumikong bus. Nakaladkad din ng bus ang stroller na sakay ang kanyang 2 taong gulang na anak. Sa kabutihang palad, pareho nakaligtas ang mag-ina at hindi malubhang nasaktan. Agad nagsorry ang driver at konduktor ng bus. Ayon sa lolo ng bata, nagkatroma sa mga sasakyan ng kanyang apo dahil sa nangyari. Ang kumpanya ng bus nagsorry din at isa sa ilalim daw sa defensive driving lessons ang tsuper. Tagumpay para sa COMELEC ang isinagawang mock elections ngayong araw sa iba't ibang lugar sa bansa. May ilang konting aberya nga lang sa transmission pati sa mga voting machine na iniluwa ang ilang balota. Nakatutok si Von Aquino. Mula sa pagbubukas ng Automated Counting Machine o ACM hanggang sa pagpapaboto, mabusising isinagawa ang mock elections sa isa sa mga national site nito ngayong araw sa Barangay Poblacion, Makati City. Ayon sa COMELEC, nasa 100 registered voters yung kanilang inimbitahan para sa mock elections dito sa Makati High School. Wala pang 1 oras matapos buksan ng botohan, nireject ng Automated Counting Machine o ACM ang balota ng isang botanteng PWD. Dahil hirap magsulat, naguhitan niya pati ang security marking sa gilid ng balota. It will go into our briefing of our people and of the election board and the assistants on the ground. Na pag makita na nahirapan sumulat, talagang sasabihin lang. May mga balota ring iniluwa ng makina pero tinanggap ng punasan ng scanner nito. It probably must have been dirty from the transport. Baka mamaya mismong actual ng eleksyon, mangyari yung ganyan. Hindi pa rin natin masisiguro na mabibilang yung binoto ko. Sana mapalit, maayos pa rin. May mga natuwa rin naman. Yung mga pinagbibilugan ko, tama naman. Wala pala ako na ibotong House of Representatives. Talagang tama naman dahil wala akong ibinoto. Madali lang po. At saka tama po yung lumabas dun sa ballot sheet ko na binoto.
Nang isarang botohan pasado alas 10 ng umaga, bahagyang nagkaproblema sa transmission ng election returns. Yung SIM card, pinalitan, tapos binalik din kasi hindi nagkasignal yung isa. So binalik din yung SIM card. Okay na po, tapos nag-go na po, nag-transmit na po sila lahat. So, and then nakapag-print na po ng report. Ang mga resulta ng mock election sa Makati City, itinansmit sa City Board of Canvassers na nakapag-print na ng Certificate of Canvass of Votes bago magtanghali. It's to build public trust and confidence, identify technical issues, if any, simulation of the voting electoral process, and an assessment nga for ourselves for moving forward. Sa Surigao City at Placer, Surigao del Norte, nagkaproblema sa pagsagap ng signal ang isa sa mga barangay. Matagumpay rin ang mock election sa ilang lugar sa Mountain Province at Rizal. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, 100% na nakumpleto ang transmission mula presinto hanggang municipal at city canvassing centers at iba't ibang server. Pati ang transmission mula municipal hanggang provincial at National Board of Canvassers. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, amihan at Easterlies ang magpapaulan sa Luzon at iba pang lugar sa bansa sa mga susunod na araw. Umiiral ang amihan ng Northeast Monsoon sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa Metro Manila. At nagdadala naman ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Easterlies sa Caraga, Davao Region, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ito rin ang nagpapaulan sa natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng makaranas bukas ng light to heavy rains ang malaking bahagi ng Palawan, pati na sa ilang lugar sa Oriental Mindoro. Posible rin ang light to heavy rains sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Lanao del Sur, Sultan Kudarat at Sarangani. Maring makaranas ng intense rains ang ilang lugar sa Cotabato at posible rin makaranas ng pag-ulan ang Metro Manila. Pause muna sa sunod-sunod na successful acting project si Asia's multimedia star Alden Richards. Next month, nakatakda siyang bumalik as host ng All Out Sundays. Makichika tayo kay Aubrey Carampel. Ngayon pa lang ako nagsasambuha. Pagkatapos gampanan ng very complex and challenging role na si Eduardo de la Cruz sa Kapuso family drama series na Pulang Araw, pahinga raw muna si Alden ngayon sa paggawa ng serye. Pero ready naman daw siya sakaling dumating ang right project para sa kanya. For me, siguro a different type of storytelling perhaps. That's yun yung isa sa pinag-uusapan namin ng management right now. But we'll see. Sa February 9, magbabalik telebisyon si Alden. Pero hindi para umarte, kundi para mag-perform sa All Out Sundays. Babalik tayo as like the way we used to before. Host and prods din as well. Nakaka-miss din. Lahat sila doon, good friends natin. And syempre, para get the chance to meet the new ones as well. The new artists ng All Out Sunday. So excited ako. See you mga kapuso. Hindi naman siguro masamang humingi ng isa pang chance. A day before Valentine's Day, mapapanood na rin sa Netflix ang pinagbidahan niyang blockbuster movie with Catherine Bernardo na Hello, Love Again. We're very happy, we're very excited po na finally it's gonna be available in Netflix po this coming Feb 13. Na-postpone daw ang pagkapalabas ng Hello, Love Again, gayon din ng Green Bones sa Manila International Film Festival dahil sa wildfire sa Los Angeles. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.